Magandang hapon po sa inyo, Pastora, Pastor Nuno. Maraming salamat mga coaches, maraming salamat New Generation Church family. Sobrang po kami, joyful. We are blessed sa journey namin for 20 months. Nung nag-start po ang ministry, it was 2015. Ang purpose lang po siya to reach out yung mga juvenile na mga kabataan, yung mga hindi na nagpaplano sa buhay. So yun ang desire ng puso ko. That was October, nag-start po siya. Pero iba pala pag pinasok mo yung ministry na yun, madidrain yung bulsa mo. Kaming dalawang mag-asawa, mga negosyante po kami, mga supplier po kami sa gobyerno. So nakita namin na ilang taon lang mauubos kagad yung pondo. So nag-shift kami by 2016, nag-campus ministry. Tapos na-join kami sa G12 under Pastor Janelle. And that, nag-start po na kakaiba pala yung ministry. Kakaiba pala yung nagsaserve ka kay Lord pagdating sa vision. You are doing the Great Commission. So, nag-start po yon. Tuwang-tuwa po kami, bigla kaming dumami. And then, dumating po yung COVID. So, napakalungkot yung mga pangyayaring yon. So, ayun, simula nun, medyo, tinginan paggabi, magpapatuloy pa po ba tayo? Sabi niya, tuloy tayo. And then, yung breakthrough nangyari sa amin when Pastor Janelle called us. And then, sinasabi po niya na may pupunta si Pastor Nonon, Pastor Atini pupunta sa San Fernando to have a seminar. Wealth producers. And during that time, encounter po namin. So pag encounter, hindi mo iiwan yun. Kasi as pastors, kailangan nandun ka. Pero dahil because of obedience, pumunta po kami. Dinala namin yung mga leaders namin. 7 leaders dinala po namin. And then, doon nag-start po yung panibagong pagbukas ng Panginoon sa mga mindset namin. At dahil nag-surrender na ako kay Pastora, siya na magtuloy. Pastora. Ikaw na magbigay ng detalye. Binilang namin kung ilang taon na kami in 2022, it's 7th year. Very significant ang 7 pagdating sa Israelites because it is the year of Jubilee. Cancel lahat ang utang, lahat ng mga nakasanla o naibentang lupa yata, ibabalik sa'yo. Tapos lahat ng mga alipin or mga slaves, pakakawalan. Ganun, breakthrough talaga in every 7th year. The first time din na hindi ako kinabahan na wala na kami negosyo nung ika-7th year, January pa lang sarado na. Sabi ko, may gagawin si Lord. Hindi ko lang alam. Sabi ko to sa mga sa mga leaders, mga anak, imbes na manghina ako, sabi ko, humanda kayo. Hindi ko alam, niluluto na pala dito. Ibig sabihin, 2022, they decided, our kagalang-galang na mga pastors and mentors in home office na talagang sa Covenant Millionaire, nag-start sila, kaya na-late kami, 5th batch na kami nung pumasok. Yun ang batch 1 namin. Yung ikalima nila dito. Yes. So, mahirap po yung every time na may gagawin si Lord na mag-uumpisa ka, mahirap. Yung foundation, mahirap. Kasi unang-una, hindi maniwala yung dadalhin mo. Ay, ayaw nga nilang sumama, yun ang totoo noon. Yeah. Pero dahil masunurin sila, sumama rin sila. Yung 7 namin na mga leaders. Oh, yan silang gaganda. Okay, yung 7 na yan, hindi laging tagumpay. Meron ding mga problema pa rin. Okay, may nawalang isa dyan. Pero dyan sa 6 na yan, lumabas yung topmost top na 3. Yan. Maganda. Si Casey at si CJ, nakita na ng lahat yung kanilang testimony. Yung anak ko, nagduda pa. Naku, yung anak ko nagduda. Hindi naman. Kaya lang, nag-aaral siya ng medicine. So, napayuhan na siya ni Pastora Tini to stop for a while and bumalik na lang siya. Pero hindi niya maisuko kaagad. So, nagpa-delay siya ng 6 months. Kaya lang, ganun pala talaga pag anak ng pastor, may anointing dumadaloy at saka kakaiba. Hinabol niya yung 2. Kaya 3 silang topmost top talaga. Okay? After that, November 2022, punta tayo sa kasunod, batch, nag-i-stop kami, hindi kami yung dire-diretso kasi ini-stabilize muna namin yung dala namin. Inayos muna namin sila, kaya nung April 2023 na kami bumalik. So nakalampas na naman sa amin yung isang batch.
Pero it doesn't matter. Ang importante na ayos mo muna yung katatapos. Kasi pag hindi mo sila maayos, wala silang testimony maganda, wala na susunod. Matakot na ba? Matatakot na yung iba. So ito, 8 yata sila dito, April 2023. Pero yung nauna, medyo gumagano na. Kaya may support na. Alam niyo yun, sa pera, kailangan magtulungan talaga. Lahat to, okay sila. Wala naging problema dyan. And then, batch 3, July na. Ayan. Konti, tingnan niyo po. Hindi naman naging problema yan, yung konti na yan. Kasi okay naman sila. Kaya ang pinaka-okay dyan, wala sa pictures, si Ranilo. Ayun, yung kapatid ni Pastor Raul na wala namang involvement sa ministry, nagbagong buhay. Dito po na born again. Dito na born again. Dito, sabi niya, Manoy, matagal na siya sinasabihan ng kuya niya na magkakaedad ka na, kailangan i-dedicate mo yung buhay mo kay Lord, ganyan. Hindi niya ma-feel. Tapos nung nandito siya, talagang iyak ng iyak yan, Pastora. Tapos nag-start siya ng ministry ngayon sa Cebu, sa bahay nila. Nagkaroon siya ng simbahay. Katulong niya siyempre yung mga kamag-anak na nandun. Nire-reach out nila lahat ng relatives kasi punong-puno, paligid nun, puro magkakamag-anak. Tribo nila, na hindi mga Kristiyano. O ngayon, by God's guidance, unti-unti po nabubuksan lahat yung mga kamag-anak ni Pastor Raul. Kasi ako po yung taga-Olonga po sumunod lang siya sa akin. Nung batch 4 na po, batch 4, para mabilis. Itong batch 4, ay okay sila lahat ngayon. Kaya lang, yung buntis, syempre hindi makabongga yan. Hindi makabongga. Pero dito kami nagsimula na magkaroon ng mga BPO workers. Galing sila sa BPO accounting, bookkeeping. Kaya ilan sila na gano'n? Ewan ko kung 3, 4. Kaya sila ngayon, humabol sila sa batch 1. Yung kasama namin sa Bangkok, may 2, mag-boyfriend sila. Biglang after 2 months or 3 months, nag-6 digits. Kaya sabi ko, inaalaw kong sumama sa mga leadership summit or mga pag-abroad na mayroong kinalaman sa ministry or sa training, kapag ka 6 digits pataas. Hindi pwedeng ipon-ipon. Nag-iipon ka 5 digits ka lang. Hindi pwedeng ganun sa akin. Mahigpit po ako, medyo makulit ako pagdating sa ganyan. So, sa panahon ngayon, andito, meron kaming batch 5. Kaya kung nilagyan namin siyempre ng batch-batch, dahil hindi naman kami kasabay talaga ng pag-umpisa nila. So dito, 8 kayo ngayon, anak. May 8 kami, meron din mga galing ng BPO. Kaya binabago ni Lord yung takbo ng buhay nila kasi nakita nila kahit anong work hard nila, kahit anong hard work, balibaligtarin mo man yan, talagang hirap na hirap silang maka 6 digits. Yun ang truth. Yun ang totoo. Lalo na yung 7 digits, tapos papapicture ka ng 7 digits, 6 digits nga, hindi mo kaya. So, ibig sabihin, ang hirap trabahuhin kapag walang guidance. So, this home office training na to, through the effort ng ating mga pastors na nagmalasakit sa Luzon. Kasi pwede nyo naman solohin dito yan sa Mindanao, tsaka Visayas. Pwede hindi kami kasali. Kaya lang, bakit ni-reach out nila kami? So, yung batch namin, ng batch 1 ng 2022, halos puro taga Luzon yun, nandito. Through the effort of our LightNet pastor and mentor leader na si Pastor Junel. Talagang yun naman, isa pa ring pusher po yun. Kahit hindi ko naintindihan, i-push niya talaga ako. Punta tayo, Pastora, kahit hindi ko naintindihan, o sige po. Kaya dapat yung fly by instruction talaga i-apply nyo. Amen. No questions asked. Pagka pastor nyo, leader nyo ang nagsalita, magtiwala kayo. Kasi kahit magkamali yan, aayusin pa rin ni Lord. Kahit magkamali siya ng guidance, aayusin. Kasi ang tingnan ni Lord, yung puso nyo na may faith. Ba't yung sumusunod dito? Ayun, ibig sabihin, gusto ako sundin. Ganon si Lord, lagi siyang ganon. Kakaiba kumilos, okay? Tinawag namin Smart Works Digital Solutions. Yung amin. Yung pagsisimula namin. Tignan nyo naman, 6 lang sila. Kasi, mamaya. 6 lang sila nag-start. Ang luwag, Ang luwag, diba? Ang ganda-ganda, may halahalaman pa. Pinaganda ko yung office, Eto na, nasira na nung dumadami na sila. Next po. After a while, ayan na. Ito na po talaga. Dumami na siya bigla. Mula sa lobby ng church, puro kami makbak. Ano ba yung sinisira namin yung pader? Para lang magkaroon ng expansion. Sinira namin expansion ng
Ayan, no, halata ba? Halata bang sinira? O yun, mayroon pa Ako tinakpan taga-Giba, doon. ako taga-Giba. Pag pupunta kami dito, ihahanda na namin. Gigibain na yun. Maggiba-giba na. Tapos, nagkaroon kami na, ito. Yung worship hall po to, worship hall. Ang kaya lang ng worship hall namin, 100 plus. 120. So, 120 o 150 pag dikit-dikit. Yes. Ngayon, giniba na naman namin yung left wall. Wala kami magawa kasi po wala. Mahal po ang upahan sa Olonga po. 40 to 50,000 yan pag gusto mo talagang maganda. So, libre kami dyan eh. Kaya hanggat libre, i-utilize namin yan hanggang sa kaya na namin bumili ng ektaryang lupa. Pero hindi kami makabili sa Olonga po noon. Maliit lang po ang Olonga po, yun ang totoo. Lalabas kami ng Olonga po City. Ayan na, nag-expand na. Hanggang batch 4 lang yan. So from 5 na nag-start na mag-work, or 6 sila, ngayon nasa 60 plus eh, alam ko. 60 plus na. Nag-60 plus na sila. Ito, nung in-apply namin, October 2023 pa lang yan. Wala pang 1 year yan. Tama? Wala pang 1 year kasi 2022 November kami. Wala pa yan. Nung nag-8th anniversary kami, may word na naman si Lord sa akin na yung 8, tignan yung 8. Pagka tinumba nyo yan, sa math yan, infinity. Sabi ko, infinite number of people. Ma-win natin for Christ. Tapos naisip ko pa, infinite millions o pesos to back up the infinite number of people na i-win. Kasi ministry over ministry, di ba? Kambal sila. Di ba sa Covenant Millionaire? So yun ang dumarating sa akin. Kaya ito pong mga taong to, ayun si Pastor Junel, 8th anniversary namin, first time namin nag-anniversary na na-invite namin si Pastor Junel. Kasi nga, nandun na kami sa cinema. Yabang namin na medyo may yabang-yabang na dahil nag-cinema. Kaya na naming magrenta with those 3 people na nagganon. Sila lang. At saka yung mga projects, yung mga ganon, yung mga tithes. Dati kasi wala talaga nagtatights po. Kung makalansing, kalansing. Alam niyo na, pag kalansing, mga barya yun, di ba? Naka-back up na naman kami. Ganon talaga. So ito, yung ang capacity nito nasa 290 lang eh, pero na-over kami, kaya ewan ko kung makabalik pa kami. Nasa almost 400 pa nagkasya namin. Sabi ko, itodo nyo yung aircon. Kasi ganon talaga. So ayan, tuman-tuwa si Pastor Junel dahil after 8 years, ngayon lang siya naimbitahan. Dahil hindi namin siya kayang papuntahin sa isang masikip. Alam mo, yung nahihiya ka sa mentor mo ang sikip ng lugar. Nung gumanyan na. Tapos after that 8th anniversary, nung 31, eto ba yun? Nalito na ako. Basta meron kaming grand sale celebration. First time din yun. Marami kami naging first sa pamamagitan ng Covenant Millionaires, ng home office. Ang dami po talaga. Nalito-lito na ako, baka hindi ko masabi lahat. Okay, next po. 3 minutes na lang. 3 minutes. Tapos nagkaroon na ng mga, ito ang maganda, yung mga cell group. Dati magkakasakit na kami sa kidney. Dahil ang mga pagkain namin, pansit canton, walang kamatayang pansit canton. Grabe. Pero ganun po talaga, saksi yung iba dyan na talaga mula simula, hirap na hirap kami sa pagsi-cell group. Kasi ang cell group pa naman may pagkain. Kung bakit kasi pinauso. Ako tagaligpit ng basura, puro pansit canton ang laman ng basurahan. Si Bishop Oriel kasi lagi sinasabi, hindi daw kay Lord yung walang pagkain. Pansit canton, basta meron. Ayan po, mga mamis dumating na rin. Naging church kami noong 2022. Youth lang talaga kami, puro kabataan. Ako lang pinakmatanda. Then, next. Ayan na, umunlad na sila. Balik niyo po. Kumakain na sa labas. Aba, bongga na sila, oh. Sa labas, Starbucks. Di ba, may mga pa-pizza-pizza, may samgyupsal. Di ba? Kasi may money na. They can sustain their own minister, their own cell group. Hindi humihingi ng pera yan sa church. Hindi, sila talaga. Then, para last na po. Ito, Simbahay. Nag-vision kasi Pastor Raul ng December 2023, ginawa nila 2024. Doon lalong nagganon. Sumabay yun. Ito ang matindi. Alam ni Lord na kung noon dadami at magsisimbahay kami, wala kaming support, wala kaming pera. Dahil sa home office, dahil sa mga primary leaders or 144 leaders na talagang
fly talaga. Nagkaroon ng mga enough fund. They sustain their ministry. Amen. Na-sustain. Yan o, ang dami po niyan. Yung iba wala pa dyan. Na umaarkila sila ng, mga social van ang inaarkila eh. Umaarkila ng van para mahakot minsan kasi ilalagay, lalo na nung nilagay namin yung process dyan. Siyempre, pagsama-samahin namin yung madalapit na simbahay, naging cluster. Ginaya rin namin yan dito rin sa Mindanao. Oo. Kaya Tatay Lagat. Dito natin nakita. Oo, dito rin namin nakita, tsaka sa inyo po eh. Gaya-gaya lang po kami. Gaya-gaya. Oo, gaya-gaya. And lastly, 2024, nagkaroon kami, January pala, gumawa kami ng Smart Life Academy. SmartWorks Academy. SmartWorks. Ibig sabihin, nag-train kami ng marami. Ayan o. Ayan po, binakbak namin yung may kurtina. Skills training po siya. Skills training. Nag-skills training kami para mahuli namin yung mga talaga interesado para yun talagang i-train namin for the home office. And then, we also helped 2 church sa Zambales, yung HHYD tsaka PFC. Ganon. Kaya yan po, ang ganda, di ba? And then, lastly na breakthrough. Last na yan. Ito pa. Nagkaroon ng first fruit. Ito, nag-practice na kami ng first fruit. Kasi may pang first fruit na sila eh. Alam nga naman, hindi ko ituro. Tinuro ko, lakasan ng loob. Naman, sumunod naman sila. Kaya nag-first fruit talaga. Ayan. Yan po. Ang saya-saya namin dyan. Ang pagkain namin dyan, bonggahan din. Kanya-kanyang cell group, nagdala sila. Natutunan din natin dito. Dito rin. Oo. Kasi maraming ginaguide sa akin si Pastora Tini na pag dalawa lang kami nag-uusap, nasa utak ko yan, kaya nilalagay ko dito. Kaya pagdating doon, application na lang. Ba't pa ako mag-isip? Maghirap mag-isip. May gagayahin naman ako. Ganun lang yon. Konti lang iniisip ko, konti lang. Bawal ako mag-isip kasi senior citizen na ako, bawal. Kailangan gumaya lang. Pastora, 1 minute. 1 minute na lang. Lastly na to, last na. Eto, matindi, Conquer, June. Yeah. Pinakamatindi po yan, may ribbon pa, may pa-ribbon pa. Nag-try kami dahil kailangan namin ng ibang sasakyan. Although may mga sasakyan kami, pero sasakyan namin personal yun. Sa namin noon, mga negosyo. Pero parang dahil arkila sila ng arkila, naawa naman kami, nag-arkila sila. Nag-race na. Sinubukan ko lang, yun lang, topmost ang kinausap ko, 4 na pastors, youth pastors namin. Pag nag-go to Lord, go talaga yung iba. Yun na nasa isip ko, go. Hindi ba nagtatice na sila, kakatapos ng first fruit, tapos meron pang church project, tinitignan ko kung aangal. Talagang yung puso po nila talaga, sold out na sold out. In giving. Saan namin nakuha yung pagiging sold out sa giving? Dito rin, sa New Gen. Kasi hindi naman po kami ganun. Hindi kami nagpa-practice ng first fruit ng totoo. Kung ano lang namin gusto i-first fruit. Nagtapat ako kay Pastora Tini. Sabi ko, hindi ko po alam to. Paano to? Hindi ako nahiya. Nagtatanong ako, paano ba talaga ang first fruit, ang practice nito? Although, alam ko yung history ng sa Old Testament. Pero hindi ko alam sa context ng New Testament kung paano yan. Nung ginawa nga namin, ito nangyari. Ayan, nakabili lang naman ng van in Cash. Cash po yan. No to utang. Pinractice din namin yun, yung no to utang. Kasi parang natutokso na kami. Sabi namin, kasi sanay kami mangutang. Dahil negosyante kami, lahat ng nilabas ko sa kasa, utang yun. Magda-down lang ako ng maliit. Tapos 4 years to pay lahat ng sasakyan namin. Nakailang kaming ganun, utang. Kaya Lahat po ng pera galing sa office. Oo, kaya nung lumabas to, tuwan-tuwa ako, sasakay ako sa isang sasakyan na hindi utang. Ang sarap ng pakiramdam. Wala kang iintindihin. Praise God. Nabuo yan dahil sa church project, kinuhanan namin konti sa SYC Fund. And then, yung mga 14 sila, binilang ko 14. Kailangan 14 lang. Amen. Kasi siya sasakay Pag sumobra, magkakagulo. Kaya you're the next, ha? Ayun. Amen. Amen. Yung 14 na yun po, nagbigay sila ng iba't ibang amount, pero nabuo ang 1M. Kasi natawaran ko. Yes. 1,018,000 yan natawaran ko ng 1M.
second hand dyan, pero mukha siyang fresh kasi 18,000 kilometers lang ang tinakbo. Tapos ang bango-bango pa. Sabi ko, parang bago to. Lord, thank you, Lord. Talagang blessing po sa amin lahat ang Praise dumarating. Since we started embracing this vision of Covenant Millionaires at sumusunod sa principles na tinuturo dito galing sa kanila, hindi kami nasisipyat. Nung Singapore po, isa lang ang nadala namin, si CJ lang. Sila kasi talaga yung dapat dalhin, si Casey at si CJ. Dahil sila yung nagganon kaagad, 2 months, 3 months time, nag 6 digits. Ayan. Kaya lang, ito sa kwan na to, sa Bangkok na to, 6 na ang nadala namin dyan. Yes. Sa Singapore, isa lang, si CJ lang. Kasi si Casey walang passport. O ngayon, meron na sila, yan. Dati hanggang monumento lang sila, Caloocan. Ngayon, At ang balita pa doon, yung dalawang mag-boyfriend dyan, Pastora, nakinig talaga. Siyempre, pinupush ko rin. Magpakasal na kayo. Nagka-proposal. Doon, sa top of the highest building, doon sila nag-propose. Yes. Di ba? Kaya magkakaroon na kami ng mga mag-asawa sa home office. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang susunod. Thank you, Lord, all for God's glory. Maraming All for salamat. God's glory. Thank you so much for everyone for listening.